Magandang araw po, magandang gabi, magandang hapon o saang dako man kayo sa mundo. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayon itong patungkol ulit natin dito sa sitwasyon ng ating bansa. Ito po mga kababayan, alam po natin itong proseso sa impeachment. Naku po, nagka-problema na ho sila kung magkatotoo yung mga sinasampang reklamo doon sa Supreme Court ni na Attorney Vic Rodriguez at saka ni Attorney Torion. Palakpakan natin itong mga ginagawa dito. Pero alam mo natin mga kababayan, bago po tayo magpatuloy dyan, kung hayaan mo natin itong interview ni Congressman Redon dito sa kanilang programa dito. At dito po ay parang kalmado si Redon dito. Salungat doon sa yung emosyon niya nung nakaraang hearing. Yan. Pero ngayon parang kalmado siya. At saka bago tayo magpatuloy sa ating opinion o komento o anumang reaksyon natin, panoorin muna natin itong interview. Kung hayaan natin ito. Okay, tuloy. Representative Terry Redon. Magandang umaga, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DZBB. Good morning Magandang po. umaga. Maraming salamat sa pag-iimbita. Maraming salamat din po sa inyo pong palaging pagpapaunlak sa amin dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Sir, ito nga at mayroong petisyon yung mga abogadong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Yung pong petisyon inihain sa Korte Suprema para nga po ihirit na ipatigil sa House Committee on Justice yung pong impeachment proceedings laban po sa Vice Presidente. Ano pong inyong reaksyon dito, sir? Well, una, nagsabi po yung pangalawang Pangulo na wala daw siyang kinalaman doon dahil pinaubayan na daw niya sa legal team. Ito pong bagay na ito. Ang katakataka lang, yung isa ho dun sa mga petitioner, nandun ho kahapon sa pagdiriwang po ng kaarawan ng atin pong dating Pangulo Rodrigo Duterte. Magkakasama ho sila doon sa entablado sa Davao City. So, di ko lang alam. Parang wala ho atang maniniwala na wala. Oh, walang problema, Congressman Redon, kung maniwala ka o hindi. Kung walang kinalaman si VP Sara, natural. Para wala nang istorya, sabi na, wala akong kinalaman dyan. O, ano ba pag may kinalaman siya? Ano bang problema? Di ba karapatan din niya yun magreklamo? Karapatan niya ninyong kayo ang nagreklamo kay Vice Presidente, karapatan din. Wala ba, ano bang kaibahan kay Vice at sa inyo? May pagkakaiba ba? Bakit po? Natural, yung mga kaibigan, yun kaibigan, kayo meron? Wala kayong kaibigan dyan, kasabwat meron. Tuloy. Dito po sa petition po na ito ng hindi po supposedly niya alam, no? But again, ito po ay isang petition na tingin ko ibabasura po ng Korte Suprema dahil wala naman legal na personalidad dito po mga abogado at mga aliado ng pangalawang Pangulo na magsampa po ng kasong ito. Kasi isa ho doon sa mayor na batayan para ho tumakbo ang mga kasong ganito, kailangan may legal standing. Ang sinasabi ho nila, nagpa-file daw sila bilang taxpayers, no? Hindi po pwede yun kasi pagka mga taxpayer suits, kailangan po, ang pinag-usapan dito, disbursement po ng public funds. Impeachment po yung pinag-usapan natin dito. Ang tanging pwede ho nga mag-challenge na isang impeachment proceeding ay yung po impeachable official. Legalidad yung isinampang reklamo. Legalidad, hindi pag-impeach. Legalidad sa impeachment. Abogado yon, legalidad. Bakit noong una nagawa nila? So ibig sabihin ngayon na silip nyo na pribado to dapat sa pribado dahil itong legalidad ng proseso yung tinitingnan nila. Dahil sa tingin ninyo walang mali, pero sa tingin nila may mali, karapatan din nilang magreklamo. Yun ang ginawa nila.
Pangulo. Pero alam po ninyo, pangalawa, lahat po ng mga binabanggit po nila, wala naman hong batayan eh. Kasi meron po nga express na kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon at ilalim po ng aming rules na mag-conduct po ng hearings para sa impeachment. At pangalawa, kasama ho sa kapangyarihan ng pagkakaroon po ng mga pagdinig ay yung pong pag-i-issue po ng mga subpoena laban O kaya pag fishing expedition, meron po, meron. Ano? Hindi pa ba kompleto yung ebidensya? Tingnan mo dito mga kababayan ha. Tingnan mo tong mukha dito ni Redon. Di ba ang bait-bait? Pero tingnan nyo yung footage nung nakaraang hearing nila nung nakarang linggo. Di ba halos na lang umusok ang ilong ni Redon? Pero ngayon parang kalmado na eh. Parang natauhan ata. dokumento na gusto ko namin pasulputin sa amin po mga pagdinig. So Congressman, bigyan diin lang po natin. So walang, para sa inyo po no, sa inyo ay walang nilabag ang House Committee on Justice sa ginagawa niyo pong impeachment proceedings. Absolutely, wala hong Natural, sabihin nyo to wala talaga kayo linabag dahil sabihin ninyo may linabag kayo o di lalong madidiin kayo. Sabihin nyo talaga ano talaga pananagutan nyo talaga ang inyong mga ginagawa. Pag sinasabing wala talagang mali o wala talaga, tama talaga yung ginawa nyo. Si Vice Presidente lang ang mali. Kayo ay laging tama. May tama talaga kayo. Ay, nako. Alam mo na mga babayan, kumbaga sa mga magnanakaw ba, kahit nahuli mo na nagnanakaw, hindi talaga yun na amin. Kahit pa balatan mo yung talampakan niya, kahit balatan mo pa yung paa, hindi talaga yun na amin. Ito nga, may nakitaan na sinasabi lang ninyo, itong mini trial na ginagawa ninyo, naku po, wala yun. Tapos ginagawa ninyo, walang mali para sa inyo. Pero lumagpas kayo sa limitasyon. At saka higit sa lahat, ginawa ninyo yon dahil may fishing expedition kayo dahil hindi pa kumpleto ang nag-gather ninyong ebidensya. Nasa ilalim po ito ng konstitusyon, nasa ilalim po ito ng House Rules on Impeachment. Nagrereklamo sila patungkol po dito sa pag-i-issue daw po ng subpoena. Pero kahit ano pong pagdinig, kahit po dun sa usapin ng preliminary investigation ng mga piskal, hindi naman ako kailangan yung kompletong mga ebidensya at the time of filing eh. So, pwede magkaroon po yung piskalya ng ng So, talagang hindi talaga kumpleto yung ebidensya. Kaya hanggang ngayon, nangangalap pa rin kayo. Saan ka pa? Bakit kayo? Kayo ang nasa prosecution, kayo ang prosecutor. Iba yung endorser. Bakit kayong prosecutor? Kayo ang maghanap ng ebidensya. Tama ba yun? Pag ganun ba, halimbawa ako may kaso, may kakasuhan ako, magsasubmit ako ng affidavit, bibigay ko lang doon sa prosecutor. Bala na prosecutor maghanap ng ebidensya. Di ba yung nareklamo, magpresenta ng ebidensya? Bakit kayo, assuming na kayo ang prosecutor, bakit kayo ang naghanap ng ebidensya laban kay BP Sara? Ang tanong, tama ba yon o may tama lang kayo? Pwede din po siyang magpa-issue ng subpoena laban sa mga dokumento at mga iba pang ebidensya. So, wala akong batayang sinasabi nila na ito po ay isang malaking fishing expedition, lalo higit
meron pong buong kapangyarihan ang Kongreso at ang komite na mag-issue po ng mga subpoena laban sa mga dokumento at lahat po ng mga ibang ebidensya para magbigay po talaga ng paglilinaw dito po sa lahat ng mga paratang ng mga complainants po natin. Opo. Ang complainant lagi nagparatang. Ang complainant nagparatang, dapat silang complainant, buuhin muna nila yung reklamo nila. Hindi ibig sabihin, kulang yung dokumento nila dyan, kulang sa ebidensya, tapos dadalhin sa dyan sa committee ninyo bilang isang prosecution, tapos kayo ang maghanap ng ebidensya. Yun ang pagkakaintindi ko Parang natututo na talaga ako dito mga kababayan sa kabulastugan. Natuto ako dito sa ginagawa nilang mali. At least naman, totoo talaga ang kasabihan. Matuto ka sa mali. Yun. Nakita natin yung mali. Yun pala. May natutunan tayo rito. May mas matutunan pa tayo dito mga kababayan kung matuloy na talaga itong impeachment trial na andoon na sa Senado. Para magkaalaman na. Pero paano? May petition na sila si Atty. Torion at saka si Atty. Rodriguez. Paano yun, Congressman Ridon? Halimbawa, bigyang pansin o panigan ng or hindi naman sinasabi natin na papanigin ng Supreme Court. Pagbakita ng Supreme Court na yung ginagawa ninyo ay lumagpas na doon sa limitasyon, may mali. So sila ang tama. So mag-grant ang kanilang petisyon. Pag-abutan ng petisyon, abutan ng siyam-siyam. Masiyam-siyam, wala, 2027 na. Tapos yun, filing na ng certificate of candidacy. Ayun, nagproklabar na kaya si BP Sara. Ayun, nag-file na. Ito na lang ang harapin ni BP Sara. Disqualification. Kumilik na naman ang kontra. Birang buhay dito ni BP Sara. Dito lang sa pananaw ko lang dito mga kababayan na ito nga, ang kinakaharap ngayon ni BP Sara ay itong sa Justice Committee, itong mga buhaya. Ito pa naman isang buhaya pa man rin, yung sa Kumilik, iyon na naman ang kakaharapin zone ni BP Sara. Ibang ko lang kung anong disqualification na naman yung harapin ni BP Sara dyan. Halimbawa, mausilto siya dito, hindi matuloy. Or matuloy yung impeachment niya tapos hindi mapatunayan. So, absilto siya. Doon naman tayo sa Kumilik. Alam naman natin anong karakas itong Kumilik ngayon. Di natin alam kung nako. mahirap na magsalita dito ng lumagpas din tayo sa hindi ko naman na pinaratangan la. Nakikita ko lang yung mga galawan ba. Alam mo natin, dito kasi tinarbaho dinadaan umano sa legal. Legal umano, dinadaan. Kaya, mahirapan silang patayin si BP Sara dahil alam naman nila pag mamatay si BP Sara, naku po, may pinagsabihan na kaya yon. Baka sa isip nila ito pananakot ng ni BC. Halimbawa magkatotoo, patay din. Ay. Sinasabi ho ng camp ng Vice President ay yung ginagawa ng Kamara ay dapat sa trial proper nangyayari, dapat sa Senado na siyang tagapaglitis. So yung pagpapasabina,
yung balak na pagpapatawag sa mga testigo, pagpapakuha ng mga dokumento. Sa Senado na daw ho yun dapat. Sa madaling salita, sinasabi nila unconstitutional yung ginagawa ng Kamara. Nagiging trial na. Tapos sinabi pa ng chairperson Yung ng word na komite mini trial. na mini trial daw po yung ginagawa. Hindi yan totoo. Ang totoo ho, ibayo ho yung takot ng kampo ng pangalawang Pangulo dun ho sa pagpapasulpot po ng mga dokumento. Partikular yung pong mga SALN, partikular yung pong mga dokumento ng buwis, mga BIR records, ITR records ng mag-asawa Duterte. Yung sinasabi mong SALN, BIR records, yung sa mga taxes, yung sa buwis, wala pa naman kayo na-presenta. Bakit pa magdadala si BP Sara doon, yung dokumento na hinahanap ninyo, nagagamitin ninyo bilang ebidensya laban sa kanya? Sa tingin nyo, ganun kabubo si Vice Presidente? Mga kababayan, ang ibig palabasin nila dito, sumulpot si BP Sara, tapos sabihin ni BP Sara, ito ang mga ebidensya ko. Naniwala naman si BP Sara na lahat na nakasulat doon sa mga ebidensya niya ay walang mali ayon sa kanyang knowledge. Pero kayo, may duda na sa kanya kahit gitla, kahit hyphen or kama lang doon, sa paningin ninyo may mali at may mali siya. Dahil bias kayo. Saan ka pa? Kayo ang nag-astang prosecutor, kayo pa ang naghanap ng ebidensya. Ang saya-saya naman nito. Pong mga kumpanya at yung pong mga corporate documents ng pong mga kumpanyang linista sa kanila pong SALN. Kasi doon po mapapakita sa taong bayan na hindi ho talaga mapapaliwanag yung pong discrepancy ng net worth ng 88 million at yung pong cumulative salary ng 30 to 40 million. Hindi ho nila mailalatag po doon sa mga. Tapos, yung pagiging vice presidente ni BP Sara in 2022 to 2025. Tapos, ang hinahanap mo mula 2007. Yung sa time na yon, before 2022, impeachable ba siya? Di ba ngayon lang siya naging impeachable yung 22 to 25 to 2025? Bakit mo isali yung quantity nang hindi pa siya impeachable officer? Sa akin lang to, by Redon na by Redon, by. Umayos ka, by. Huwag ganun. Yung bang huwag mapaghalata ba na napag-utusan kayo, gamitin nyo yung nasa puso at saka ayon sa batas, hindi yung sumusunod lang kayo. Pag mapalpa kayo dyan, yung sinasabi ni BP Sara, sinasabi niya na hindi pwedeng walang mananagot. Pagkakasali kayo dyan. Kita nyo sa ano ko? Dito. Ito. Saan ba to? Ito ko? Yan. Saan ba to? Yan. Ito. Ito ang kamao namin. Ganon. Inday BP sa 2028, the President, mananagot kayo. At na kanila pong tax payments, yung pong 50 million na wealth gap. In the next coming days,
lalabas po at darating na po sa lamesa ng komite. Yung po mga financial statements po ng mga kumpanya, yung po mga ITR payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Opo, buti na Ang tingin banggit. ko po, hindi ho mag-aabot-abot yung po mga sinubmit at binayaran at kinita nito pong mga kumpanyang ito. Opo. Impeachable offense po ba yun? Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into a time Tingin ko, kasi unexplained wealth ho yun eh. Sa tingin mo lang pala. Impeachable offense ba yun? Sa tingin ko. Isama na lang yung pati pag-utot at pagdigay ni BP Sara. Isama na yun. Impeachable... ano yun? Impeachable action. Isali na. Grabe si Radon. Pati yung hindi pagligo ni BP Sara, isali na yun. Impeachable yun pag makajutik ang hindi ka naliligo. Anak ng kagang, oh. Pinag-uusapan doon, pagka hindi ho natin naipaliwanag, yung pong pagkakaiba, nung pong net worth na 88 million at yung cumulative salary, yung prima facie finding, ay ito po ay unexplainable wealth, no? So, ibig sabihin, doon natin makikita sa mga dokumento pong lalabas, pagka ho, ang nailuwal po niyan, 200 million to 400 million in revenue, wala tayong pag-usapan. Pwede hong ilaglag yung pong ground na yon. Pero oras na mas mababa sa 200 million in revenue over the course of 17 years, yung pong kinita ng mga kumpanya at ng mag-asawang Duterte Carpio, labas sa kanila pong sahod, ang itsura ho nun, unexplainable wealth po yun. Pero kailangan ho ba, Congressman, na magpakita na ang camp ni Vice President Duterte ng patunay o ng justification dun sa kanyang, sabi nyo nga po, unexplained wealth, o sa Senado na ho yun? Hindi naman natin kailangan magpakita. Wag ho natin linalangin yung mga tao na ang pangalang Pangulo po yung inaasahan ho natin magpasulpot na ebidensya. Ang mga sabpina ay hindi po laban sa kanila. Ang mga sabpina ay laban po sa BIR, laban po sa SEC, at pag bank accounts po yung pinag-usapan, laban po sa mga bangko at AMLAC. So, yung pong karapatan laban sa self-incrimination, ginagalang ho natin. Hindi ho natin pupelsahin ang pangalawang Pangulong magpasulpot po ng mga dokumento. Meron din po akong isang nabasa. O yun. Ito pala. Dito pala. Pero yun na nga eh. Laban nga doon sa bangko, laban sa BIR. Pero ang kakasuhan ninyo, ang ireklamo nyo, si BP Sara pa rin. Ano sabi mo kanina? Huwag natin linlangin yung mga tao. Kayo ang lang nang linlang. Dinadaanan niyo, ganun din eh. Ganun din, doon din ang bagsak kay BP Sara. So, ibig sabihin, kung tama doon, dahil yung BIR doon, tatanggapan lang ng papel doon. Pero mali, pag mali sa kwintada ninyo, mali din ang BIR, mali din si Sara. So, sa inyo pa rin nasusunod. Bakit pa kumuha pa ng dokumento? Sa bangko. Kasalanan ba sa bangko? Pumasok doon ang pera. Halimbawa, pinapasok lang doon. Tapos, halimbawa, may mga transfer. Halimbawa, ako. Pakitransfer muna sa bank mo ha. Tapos, ikaw na bahala mag-transfer doon. Dahil wala akong access sa kanya. Pwede naman ganun ang pagkakataon. Hindi naman lahat na pumasok sa bank account natin ay atin. May nakikipasok lang para makikigamit sa account natin. Ba? Minsan ang ganun.
or may pambayad sa ibang mga bagay, idaan lang dyan. Oh. Tapos, ano ngayon ridon? Kompromisohon mo pa ang BIR at saka yung bangko? Totoo yung banta pala. Pag hindi magbigay, ipapakulong ninyo, ikukuntim. Pa? Isa po sa mga miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya may possibility na questionin din po kasi yung mga pagpapasabpina po ng House Committee on Justice. Your thoughts po? Walang problema. Malaya naman ho sila. Actually, ang inasahan nga ho natin dapat ng Pangalawang Pangulo po, yung pong magsampa nito pong kaso po na ito. Di ba? Pero Kaya may legal counsel nga siya, yun ang magsampa. Mahirap ba yun intindihin, Ridon? Bakit siya? Pag halimbawa siya magsampa ng mga kaso, siyang laging magsampa, wala namang katalo-talo. Halimbawa, papayagan natin yung mga opisyal natin. Sila ang magsampa. Abogado talaga yung magsampa ng kaso. Halimbawa, ikaw, Ridon, may reklamo ka sa isang tao, gusto mang kasuhan. Ikaw ba mag-submit doon sa husgado ng reklamo? Di ba ang abogado mo? Magbigay ka lang ng salaysay at mga ebidensya at pirmahan mo doon, dadalhin ang abogado dahil ang abogado lang doon ang may karapatan at may kapangyarihan na mag-submit. Wala naman ako nakita na tao na magpunta ko doon dahil kakasuhan kita. Lalapit ng abogado yun. Kahit abogado si VP Sara, hindi niya gawin yun dahil may abogado siya. May pambayad siya, may pera siya. Nadadamihan nga lang kayo. Hinalangan nyo na dami-daming pera. Nagtaka kayo na maraming pera itong mga Duterte na alam mo naman natin, wala naman tayo nakikitang Duterte na nagtambay. Lahat sila ay nagtatrabaho at nagsisikap sa buhay. kaso, as submitted ng mga aliado at ng mga abogado, pero hindi opisyal na abogado at hindi kumakatuon sa Pangalawang Pangulo, ito po ay tingin ko ibabasura po ng Korte Suprema. Kaya ang sinasabi ho namin, hanggat wala akong temporary detaining order, magpapatuloy po yung mga subpoena. Oo, ituloy. Wala po problema yung na. Hindi mapagdinig naman kayo House Committee pinigilan. on Justice hanggang sa pinakadulo. Opo. So ibig po sabihin yung pong inilatag na mga petsa this coming April para po sa impeachment proceedings ay magpapatuloy, and kailan po yung target po ng House Committee on Justice na maiakyat sa plenaryo naman yung inyo pong committee report, sir? Well, magtutuloy-tuloy po tayo hanggang Abril. No? So pagdidesisyon po ang komite kung kailangan pa ho ng mga dagdag na mga pagdinig. No? Pero I think naman, ilan lang naman ho yung mga grounds po na natitira. Hopefully within the entire month of May, matatapos. Sige, sikap-sikapin ninyo dahil malapit na yun, ibuilo niyo na. Dahil kayo nga nagrereklamo kaya dati, di ba sabi ninyo na bakit nagrereklamo itong lalo na itong mga supporter na bakit daw noong una sobrang minamadali, ngayon daw na mabagal kayo, nagrereklamo daw na mabagal. Ang problema kasi sa kanila dito, gumagawa kasi kayo ng kabulastugan. Yun na. At lilipat ho tayo mga kababayan sa ibang usapin. Dito tayo may napansin ba kayo ngayon mga kababayan? Alam mo natin si VP Sara ay nagdeklara na siya na ang tatakbo ng presidente sa 2028. Pero alam mo natin wala tayong nakita mga advertising
about BP Sara. Saan tayo makakita ng advertising? Diba kay Risa Ontiveros, may advertising na. Kay Madam Lini, may advertising na. Pero hindi pa sila nagdeklara na tumakbo sila pagka presidente sa 2028. Baliktad, no? Baliktad. Si BP Sara na nagdeklara, walang advertising si Inday, BP, trabaho lang sa kanya, purely. Di organic na trabaho pinapakita. Di tulad ni Risa Ontiveros na may mga advertiser na nakahawak ng malaking isda, tawag sa Bisaya naman, nanguhuli ng isda. Pero alam niyo po mga kababayan, sila po ay nakatutok doon sa isyu ni Inday BP Sara. Pero ito talagang flood control, nakalimutan na. Huwag tayo magpalinlang. Ito nga huwag tayo magpalinlang. Ito nga, nag-business, dinouble nila, nag-double time sila. Dito sa usapin sa ating ekonomiya, may tinarbaho din sila. At the same time, tinatarbaho din nila itong impeachment ni Inday Sara. Ang tanong, may nakaalala pa ba sa flood control? Kumusta ang usapin sa 18 brave soldier naman. 16 Marines and 2 Navy. Diba? Parang nila pinalabo-labo nila, tinatakot-takot nila itong 18 Marines. Ginagapang nila. At ngayon, parang walang update. Parang medyo tahimik. Ito natin makikita mga kababayan. Kung tingnan natin itong mga pahayag, lalo na sa ating pinakamamahal na Ate Claire, ang pinaka-legacy ng ating Pangulo ay ang pagsiwalat niya o pagpuksa sa korupsyon. Pero itong mga taong nagtukoy o nagtuturo o nagpapangalan sa mga taong involved sa nakawan ng pera, ginamit ang flood control projects, anong ginawa? Hindi pinaniwalaan. Pagdating sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, hindi naniwala si Ping Lacson. Pinadala doon sa ombudsman, pinasabkon ni Remulla sa NBI. Pagdating doon sa NBI, parehas din. Tinatanong kung may kredibilidad ba itong mga nagsampa ng kaso, anong lifestyle check, kung saan ang galing o anong status sa buhay nila. Hindi tinatanong kung ang sinasabi nila ay totoo ba. Dahil pagtanungin nila yung dahil masakit sa tenga nila yung halimbawa, tanungin nila yung 18 Marines, nako po. Sasabihin talaga sino yung mga taong nalalaman nila. Kaya dito mga kababayan, huwag tayo magpalinlang. Dahil ngayon nasa krisis tayo, kahit mahal yung gasolina, mahal at lahat ng mga bilihin. Pero huwag tayo magpalinlang. Dahil sinasakyan na nila ngayon ang issue dito sa crisis para matabunan ang kanilang pagnanakaw. Yun sa totoo lang. Yun ang aking opinion. Yun ang aking saloobin. Laki-laki ng halaga ng pera doon. Andun na sana. Di halimbawa, hindi nila yun ninakaw. Di may pantustusanan tayo ngayon sa gasolina natin, sa krudo natin. Aabot ata ng yun.
halos trilyon. So, kung i-balance natin yon, ilang litro na ng fuel natin para sa mga sasakyan, pwede na yun pang subsidize. Maka-subsidize na yun ng maka-press lang ng presyo ng gasolina hanggang umabot yun sa sunod na howling nila sa raw materials. Sabihin natin, aabot ng isang buwan. I-subsidy yun sa lahat na. So, para ma-enjoy lahat, hindi. Alam mo, mga kababayan, pag halimbawa, ma-press mo yung presyo ng gasolina, may domino effect yun, lahat Lahat mga gamot, lahat mga prime commodities natin. Sunod-sunod na yun. Dahil isa lang ang click dyan pag itong gasolina lang. Dahil iba ang transportasyon natin. I-add-on talaga yon yung magagastos nato. Lalo na ngayon, naabot ng 100% yung increase ng gasolina natin sa krudo natin. Naku po, napakalaking bagay. Lalo na yung nagtatrabaho, driver ka, namamasada ka, yung mga tricycle driver, yung mga walhabal, kung ano-ano pa naman na gumagamit ng mga oil, ng mga transportasyon mo, mga nangingisda. Sus, ako, ang dami-dami. Pag hindi pa sana ninakaw nila noon, yung halaga na yun na ilang malita-malita, di may pagtusto sana ngayon, wala na, tinago na nila, nasa malita na. Pinaghati-hatian na ng mga buaya at ngayon na hindi sila umamin. Tapos ang kagandahan pa ngayon sa buhay nila, natabunan na ang isyo at sa paningin siguro nila, sila ay maabsulto na. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Baez. Salamat po sa inyong panonood at hanggang muli. Magkita-kita tayo. God bless sa ating lahat.